uwi ako. Kasi anniversary ng nanay ko. So, kailangan ko din ng presensya doon kasi, ah, siyempre kailangan ako doon eh. Dapat, Ah, nanay yun eh. Isang taon lang yun. Pag pangalawang anniversary ng nanay ko, siguro hindi na ako makauwi. Kasi ito ang pinakaunang kasi celebration niya na namatay sa isang taon. Isang taon na nakalipas. Hindi, kahit patay na baga, hindi natin Oo, makakalimutan. yun hindi natin makalimutan kasi Nakatatak na yun sa isip natin eh. natin sa isip natin kasi Kahit, mama natin na rin, kaya naman natin umuwi. Kaya ngayon, umuwi tayo. Kahit nawala na yung mama natin, sa isip pa rin natin at puso, buhay pa rin yung mama natin. oo. Yan lagi natin tatandaan kasi yung mama natin, andyan na kasi yun eh. Nakapaligid lang yan sa atin eh. Pinagmamasdan lang tayo niyan. Nakatingin lang siya. Maalalay din. Maalalay sa atin. Kaya ito, yung bakit ganito naging buhay ko dahil yan sa pag-alalay ng mama ko. Na kahit na nasa langit yung mama ko, lagi niya akong pinag-arasal. Ito, sa buhay natin, na kahit na wala yung mama na lang sa akin. Parang tingin ko, andyan lang yung mama ko eh. Oo. Nagagabay lang sa akin. Tuwing umaalis, Oo. parang lagi mo kasama. Na kahit na wala lang yung mama ko eh. Parang pinupush niya pa rin ako sa mga pangarap ko. Gano'n, parang pag nag-vlog ako, parang hindi ako napapagod, gano'n. Oo. Parang andito lang ako na yung nangyayari, Suporta. suporta pa rin siya. Feel ko pa rin yung suporta sa akin. Oo. Kaya ito yung buhay ko na parang hindi ko na naghihirap, gano'n. Nakakita niya ako ng masenso, gano'n. Hindi ko nahihirapan. Tsaka nakita niya na umaangat ka talaga sa Oo. trabaho mo. Dahil yan sa mama ko, Oo. na pinagabay niya pa rin ako. Kaya kahit nawala na yung mama ko, mahal na mahal yung mama ko kasi wala naman tayo, wala din yung magugulang natin. Wala din tayo sa mundo nito. Ang mundo ibabaw. Kasi nung mga bata pa tayo, simulan nung sanggol pa tayo, siya yung nag-aaral sa atin eh. Siya yung nag-aalaga, siya yung nagsisikripisyo. Kaya nagkataon lang talaga na ganito yung buhay ko na parang ano lang ng mama ko, parang nakita niya lang na nabago na yung buhay ko, masaya na siya, yun, pwede na siyang mawala sa mundo. Parang yung sabi, ito na yung anak ko, nabigay ko na yung gusto niya, masaya na ako para sa kanya. Ganun, gusto ko na yun, lilisan sa mundo. Pero kung malakas pa pala yung mama mo, pwede mo pala yung may uwi dito. May pasyal-pasyal mo dito. Hindi pa siya, dito mo na siya. Oo. Parang gusto ko yung paramdam sa akin na, dito na ako ma. Oo. Yung anak mo, parang gusto kong ibigay yung buhay na kung ano yung gusto niya noon. Para mas yung sarap na buhay. Oo. Kumbaga paparanas mo naman sa kanya. Paparanas ko sa kanya yung sarap na buhay. Yung buhay na parang hindi ka naghihirap. Oo. Parang masaya. Na wala ka problema na iniisip na. Kaso nagkataon talaga na yung mama ko, iniwan ako eh. Kasi bala ko sana na marami pong pangarap sa nanay ko eh. So, kung pasyal, gusto ko iparamdam sa kanya eh. Gusto ko iparami sa kanya yung buhay. Kaya kung ano meron ako yun, sa narapin sa buhay ko. Kasi yung mama ko talaga isa sa mga inspirasyon ko. At isa rin sa mga nag-push sa akin sa aking mga pangarap. Isa sila, nag-run supporters ko. Talagang supportive na nanay. Supportive. Di ko maano sunod. Mama ko na. Sabi ng mama ko, tuloy mo lang yung pangarap mo. Alam ko matutupad yan. Ako, andito lang ako para sa'yo. Pag-pray kita lagi. Kung kamawalan pag-ahas sa iyo. Sabi niya. Sabi niya kasi ang Diyos ay ano natin. Siya yung natin. Yung sanggala natin. Pangarap. Yan, natupad talaga. Natupad ko lang yung ni Lord. Ang mga dasal niya sa akin. Kasi yung mama ko maka-Diyos yun eh. Sobrang maka-Diyos yung mama ko. Yun. Katoliko pala talaga kayo. Oo, Christian talaga kami. Pero sabi daw pag mga taga
mga Muslim daw ganyan. Hindi naman lahat. Kumbaga, nasa sayo din. Oo. Kung- Siguro mayroon sa 40%, tapos sa Christian 60%. Mas marami Christian. Hmm, Oo. Kasi mga ko talagang daming revolto yun, yung mga santo. santo. Grabe. Baka ano siya, nagdadasal lagi. Dala sa lagi. Pag ganun daw kasi madasal daw mga ganun. Tapos yung mama ko pala simba. Talagang malapit siya sa Panginoon. Kaya ganun lang talaga yung sa buhay ko ngayon. Kaya minsan nga, sabi na, paano yung marating mo sa buhay? Huwag mo talagang laging kalimutan ng Panginoon. Kasi sabi ko, dito nga kahit hindi man ako makasimba, dito din sa bahay, nagdarasal pa rin ako. Kasi pareho siyang dalman yung Oo. Sabi nga niyan, kahit di ka naman daw makasimba, basta wag mo lang kalimutan. basta mag-pray ka lang. Oo. Siyempre, minsan din, pag nakadaan ako dyan sa simpleng diet, nalano ng kandila. Tirik. Kaya ako doon. Kaya thank you. Thank you. Una-una, pasalamatan ko talaga yung si Lord. Oo. Talaga, si Lord talaga yung sentro natin sa buhay natin. Pangalawa, yung mama ko. Siyempre, pangatlong family ko. Siyempre, kung apat, ang Team Kalingap na naging member ako talaga. Salamat talaga. Kaya yun. Kaya na yun, uwi ako sa mama ko. Pray ko sa kanya yun. Love ko sa mama. Kahit malayo, talagang uuwi. Oo, talagang uuwi. Isipin na, ang layo mo. Ang bibiyahe ko ngayon, ha? Sa dito, Daig to Manila, 10 hours. 10 hours. Depende pa kung hindi traffic. Oo. Itong biyahe ko ngayon, dire-diretso ito eh. Walang Walang pahinga to. Kasi yung mama ko kasi, ay yung ng mama ko, yung anniversary sa 23 ng gabi. So, ngayon, bibiyay ako. So, bibiyay tayo ngayon, 6. Oo. Kahit 6 na ako alis ngayon. Tapos, dating ako sa Maynila, mga hapon. Hapon. 6 p.m. din, 6 p.m. ng gabi. Tapos, isang oras, mga 30 minutes papuntang Naiya, terminal. Para Oo. sa aeroplano. Doon ka na mag-aantay nun eh. Oo, mag-antay pa yata ako ng mga 2 oras. Tapos, Kasi di ka lang mapili magsaktong pumunta doon. kailangan tayo talaga yung oras ng flight mo. Oo. Bawat tawagan. Ganito, sakay na kayo. Flight mo, aeroplano, 1 hour kalahati. 1 oras kalahati. Bago makapit. Mabilis lang. Pagdating mo sa Davao, Yung flight ko, 11:15. Dating ako sa Davao, mga 1:30. Tapos pagdating sa Davao, diretso na ako terminal sa amin. ilang oras na naman ang biyahe doon? Oras biyahe na papunta sa amin, 8 hours. 8 hours. So hapon ako makakarating doon. Parang ano din, Manila to Dahit. Ano talaga? Talagang hindi ka mabubugbog sa kundi mabubugbog ka sa biyahe. Bubog ka talaga sa biyahe. Oo. Talagang, Bubog ka talaga sa biyahe. pero kahit nabugbog ka sa biyahe, at least isipin mo, mama mo yung pupuntahan mo eh. Oo, wala kang pupunta. Oo, kasi, kumbaga yun ang masarap na feeling na kahit wala siya, iparamdam mo sa kanya na kahit malayo, mararating mo din siya. Mararating ko talaga. Pero na ano naman, sa every uwi ko sa amin, nasanay na rin. Pag sanay ka manak talaga, kumbaga parang ginagawa mo na lang Dahit to Manila, Manila to Dahit. Kumbaga nagbabalikan ka lang eh. Isipin mo, pagbalik ka naman, biyahe ka naman. Pagdating mo ng Maynila, mag-antay ka pa ng 4 na oras. Bago umuwi. Talaga ang tulog mo na sa biyahe na eh. Pero tinitiis ko kasi. Pamilya naman ng uwi. Oo. Masarap kasi pagkasama ng pamilya. Kaya sabihin natin na busy tayo sa pagpamilya. Pagkasama mo yung pamilya, ang sarap-sarap ng pamilya. Oo. At share ka ng blessing sa kanila. Tapos makikita mong masaya, kompleto kayo. Ganun. Yung parang masaya sila sa biyaya mo na nag-share mo sa kanila. In terms sa, lalo sa pagkain, gano'n, ginahal mo talaga. Ano yung pagkain. Kasi bibigay ako nung meron ka. Kanila. Kasi sa totoo nga sabihin na family first before others. Oo. Ito naman yun. Nagtuturo na tayo sa ibang tao. Sa pamilya pa nga. Pamilya pa rin natin. Hindi natin binibigay sa kanila. Oo. Yan. Basta sa piling pagkasama ko muna. Lalo yung mga kapatid mo na sama-sama kayo. Oo. Kasi, kumbaga bihira lang ganun eh.
Kasi ano naman, Lalo't pag mga busy, di ba? kasi hindi naman habang buhay tayo talaga dito sa mundo eh. Oo. Maritiri tayo dito. Habang buhay pa tayo, yung pagsasama ng pamilya, magkakapatid eh. Sulit eh. Oo, susulitin. Susulitin talaga. Lahat kung pumbihira lang talaga. Lalang pambihira lang kasi Sus. ako bihira din ako makauwi. Oo, lalo pa na. Medyo malayo talaga. Medyo layo kasi kaya ko din talaga mahanap buhay para sa sarili. Siyempre para sa anak ko. Para sa anak mo rin yan. Para kumbaga hindi mo mapaparanas sa anak mo na naranasan mo noon. Oo, hindi ko para sa anak ko naranasan. Kaya sa sakripisyo, ulan na yung init. Oo. Dito yung tigil sa paghanap buhay. Kasi dyan lang tayo hinahanap. Siyempre, iisipin mo kasi yung yung anak mo eh. Oo, yan. Kaya yung isipin mo. Oo. Kaya nga ako, kahit medyo pagod, talagang sabi ko, Kaya, gagawa pa rin tayo ng ng paraan para maitaguyod. Anyway, para ibigay natin ang kaya. Kailangan ng anak natin. Oo, yun. Kasi nagpamilya tayo, kumbaga, hindi natin paparanas talaga sa kanila. Oo, hindi natin pa para. Yung mga naranasan natin noon na minsan Yung sakripisyo, hindi nakain. halos nga, sa panahon natin yun, panahon ko yun, halos sa isang araw, sa isang araw, sa isang beses ko makakain eh. Oo. Siyempre noon talaga, Hirapan ako eh. Buhay pa hirapan ng buhay. ako nga naranasan ko bro, kumain ako ng asin na may tubig. Naranasan ko yun. Sabi ko, hindi ko paparanas doon sa anak ko. Oo, kasi Alam ko kako yung naranasan ko noon. Kumbaga talagang nakakawa ko para sa isa. Ganun yung buhay. maawa ka kasi sa anak mo eh. Oo. Nakikita mo kumakain ng ganun. Kaya, yun. Ibibigay naman ng Lord yun. Basta, kita lang niya. Ang sumikat tayo. Ayun. Kapag babiyahe ka pala bro, mag-iingat ka kasi tulog ka sa biyahe. Di ba natin alam yung katabi, malikot yung kamay. Oo, yun. Yun ang iwasan mo lagi pag matulog ka sa biyahe mo. Oo, yun. Kaya yung pera ko, inilagay ko yung bag ko. Oo. Doon sa loob. Tapos ang bag mo, talagang anuhin mo lang na yayakapin mo. Oo, yan. Para- Hindi ako naglalagay ng Kung kalalagay sa bulsa. Naglalagay ako ng wallet pero yung mga wala ng pera doon. Oo. ATM wala na. Kumbaga, Pagdukot man yun, oo. wala na. Wala silang makukuha. Wala sila makuha. Andun sa bag. Oo. Kasi nangyari yan sa bayaw ko bro. Wala sa kanya ay 500,000. Puhunan sa negosyo. Tapos saan niya nilagay sa bulsa niya? Nilagay niya yun sa sako. Kasi alam niya na kasing malaking pera. Oo. Kasi nagtitinda yun. Oo. Papunta yun ng Bicol. Pauwi at makuha ng paninda. Oo. May contact siya. Yung pala, inabangan na siya. Nakasakay na sa sa isang bus. Surveillance siya? Oo, kumbaga minanmanan siya. Ngayon pagbaba, sumabay yung dalawa. Tapos inakbayan siya. Alam na kasi nung dalawa na may dalang pera. Kaya yun, parang na-hold up siya. Kinuha lahat yung pera. Puhunan niya. Kaya yun, yung tumawag sa akin ng kapatid ko, akala ko nga, parang kumbaga binugbog. Tinanong ko yung kapatid ko, sabi ko, nasa na ako si Bayaw? Nandun doon sa police station. Talagang kinuha yung kahit alam na nila na nasa sako na yung pera, talagang nakuha pa nila. Manila? Diyan sa Batangas. Kumbaga, minanmanan na siya. Na may halaga siyang perang ganun. Yung belt bag niya, may pera siya dyan na 20,000 yata. Ubus. Boss, grabe na. Wala nga daw tinira sa kanya. Grabe yung mga tao talaga. Hindi lumalaban ng patas. Oo. Yung mga tao ganyan, hindi lumalaban ng patas bro. Naghanap po yung... Pero kahit ginagawin, na bro, wala yun. Oo. Yung pera na yun, maano lang yun. Kasi, galing sa masama. Wala yun. Hindi naman sila aasinso. Hindi asin yun bro mo. Tsaka kumbaga, hindi din tatagal yun. Bagang mga. Matagal yun, makawala din yung pera yun. Kasi alam naman natin na ang masama yung ginagawa mo, hindi magtatagal yung kung nakakalusot man sila sa taas din. Hindi na sila naman. Kumbaga natik na Sila tatanggapin yun.
sa mga ginagawa. Nakikita sila ng Panginoon. Oo, hindi sila nakita ng mga tao, nakita sila ng Panginoon. Oo. Parang wala nga daw nangyari doon pagbaba sa bus. Talagang inakbayan lang daw. Oo. Hindi mo lumalaban. O hindi siya nag-report sa police, hindi malalaman. Wala nga na ganung tao. Hindi lumalaban ng mga patos ng mga tao. Oo. Dapat, gano'n. Dapat, patas ang laban, yung hindi tayo gagawa ng sama. Maghanap po tayo ng marangal. Kaya yun ang turo sa akin nung pagbabiyahe ka niya, huwag mo niyang dalagay ka sa bulsa mo ng pera, wallet. Okay lang sa bagyo. Oo. Tsaka ang bag mo, lagi mong hindi iiwan sa iyo. Lagi lang nakaano sa ano mo. Lagi nang dala-dala. Oo. Kakain ka, dala yung bag mo. Hindi lang yung wala. Kasi pag ganun mangyari, sus, Kasi wala na. ganun lang. Kunting... Ano mo lang, wala na. Oo. Wala na. Siyempre, iisipin mo yung pagod mo. Oo. Tapos mabiyahe ka, patapos magbiyahe mo, wala ka na palang pera. Oo, yun nga. Yun nga ang mahirap Sakit, doon. no? Paano ka uwi? Oo. Pero, Cellphone po, pati cellphone mo, nagkakaroon. wala ka nang kukontak. Wala na, di ka na mapunta. Saan mo makunin yung ano? Yung hirap mo. Sumunod yung mga tao. Hindi laban ng pasas. Hindi laban ng ano. Kaya dapat laging alerto. Huwag tutulog-tulog na masyado sa biyahe. Tapos kikilalanin mo yung katabi mo kung talaga mapagkatiwalaan. Kapag ano yung katabi ko, tinitingnan ko agad eh. Tsaka yung mga ano, kumbaga, kada biyahe. Yung wala itong susi, ano? Yung wala na? Ha? Yung wala dito? Oo. Wala. Kubaw? Oo, yan ang first travel ko sa Manila. Ay, oo, pag-una mo talaga. Napunta ako sa Cubao. Cellphone na wala. Hindi ko alam kung cellphone ko ano. Pinakauna mong cellphone. Yung Huawei. Yung cellphone na wala. Lalo na sa Maynila, sus, hirap dun maggalaw ng ano. Kaya kailangan ano pa doon. Alerto ka. Hindi basta-basta sa Maynila. Hindi naman pa tulog-tulog doon. Tulog-tulog ka doon. Kaya mata mo doon sa gilid-gilid. Kahit nasa jeep ka eh. Meron nga kung nakikwintro kayo, kasakay namin sa jeep. May ginto sa tenga, hikaw, babae. Isang hablutan lang. Oo. Bilis. Bilis talaga yan. Wala. Tapos doon sa unahan namin, nag-headset na cellphone. Pinakaw. Naiwan sa kanya headset. Bilis yan ngayon. Lalo na yung mga nasakay sa jeep. Yung mga nabigay ng ng sobre. Alam na yan. Nagmamanman na yan. Di kukuhain mo yung anak mo. Ha? Kukunin mo. Hindi na. Kasi pa doon siya. Kahit Sabado Linggo. Hindi ko na madaan kasi madating ako doon, ano na eh. Madating ako doon, ayan. Gabi na. Sa bagay. Umaga na eh. At hindi pa yung mama na nasundo siya. At pag may pasok. May pasok. Siya doon. Talaga ang mga uwian mo ay talagang anuluhan lang. Ha? Back and forth. Mapahinga ka lang. Pagkapahinga mo, biyahe ka na naman. Pero pag pag yung Pero yung ibang gamit dito, di ko masuot. ilan lang. Ganun lang masuot ko nito. Pag yung dihila palang bag na dadalhin mo, may bayad pala yung sa aeroplano. Uy, may bayad yun. Kaya hindi na ako nagdadala. Alam ko rin yun. Nangyayari. Talaga. Gasol mo, off mo. Anis na yan. Nagag ba ito? Tapon. Wala na ano? Gutom.
May libre naman yatang kainan sa aeroplano. Wala. Din sa aeroplano. Hindi ka natakot ngayon magsakay ng aeroplano. Ako pa yun ako. Ako pa rin. Hmm. Pero nakakahilo doon, hindi. Ngayon kasi parang ano kasi, parang sumakit na rin ba doon sa... Hmm. Para ka lang nasa van. Umaalog din. Gawa yata sa ulap. Oo, sa ulo. Sa ulo na tamaan. Oo. Para nakakaano, yung aangat ba? Yung pataas na. Parang yung tiyan may hihilaw. Parang yung hilaan yun eh. Ano yung diretsuhan hanggang Davao ang baba? Ha? Diretsuhan na Davao ang baba? Oo. O na ano pa sila sa Bisaya? Na baba? Hindi na. Picture lang sila, ano? Kaya lang dito. Para cellphone mo. Kalimutan mo charger. Pwede dito na, ano? Oo. Oo, para kada bukas mo, makikita mo agad yan. Basta wag mo lang ihiwalay ang bag. Ayan, biyahe tayo mga kanip. Mahaba-habang biyahe. Habang biyahe. Nagpaalam ko ba kila Kalinga Prab? Oo, alam na. Alam na. Ano, t-shirt na kami po. Diba gusto kong ano? Gusto kong order, oh. Hoodie. Hoodie. Ayan. Gusto kong order mo kayo. Isang kulay lang ba yan? Ayan, black. Ito, gusto mo? Punta ka sa One Opti po. Gusto mo, ano na ito? Di nakita ko rin yung sombrero. Oh, yan. Gusto mo lang ganito para may remembrance. Hmm. 1,200 yata ito. Oo. Mura lang. Oo. Malamig sa labas. Dito mainit. Na-upload na. Upload mo muna. Tagal. Ito mo siya. Oo. Sa Maynila. Ha? Naiya. Ay, yung ano naman, 30 Wala 30 minutes ma lang yata doon. Isang oras. Oo. Kaya pa? Kung alas 8. Pero, hindi tinanong mo kung anong oras magkarating Manila. Hindi. Sama tayo ba? Sa driver. Ano pa na ngayon? Malapit na. 7. Isang oras na lang. Oo. Para antayin na natin. Bilis na. Buti at meron umaga. Muriat mo na ng pang alas 7. Dati alas 8 dyan. May kubaw na. Alis na agad yan. Kung alis na yan. 7:40 alis na yan. No choice ka. Ay, yung isa alas 12 pa. Kahit sabihin, ano, kahit sabihin natin 13 hours bago makarating Manila. Ano? Oo. Mga 8 nga. Kahit mga 9 makarating. Oo. Okay lang yun kasi 11 naman ang ano mo. Kasi pagdating mo doon, maantay ka dito. Ate pa man naman kung ilang oras. Bago ka mag-flight. Ano, diyan ka na sasakay? Dito lang at magapalit ako. Oh, di baling mauna ka doon. Di ba magasto ko sa taxi basta. Oo, basta kumbaga. Kaya palit sa flight ko. Oo. Sige bro, ingat. Oh. Ingat Hindi ka. ka lang tapos pag-uwi ko. Oo. Ha? Ingat sa biyahe. Bro. Sige.
Ingat ka din, ingat. Update ka na lang, magtawag. Bye-bye.